Paano kung malaman mo na ang araw na ito na ang huling beses na mahahawakan mo ang kamay niya? Sa Ever After Tales, tunghayan natin ang kwento ni Nakael at Iris. Isang paalala na ang oras ay hindi naghihintay sa mga taong sakana ang pagmamahal. Ang hangin sa Maynila ay laging may dalang amoy ng pagmamadali at pagod. Ang usok mula sa tambutso, ang alingaw-ngaw ng mga busina, at minsan, ang matamis na baho ng pag-asang naglalaho. Para kay Kael, isang sikat na wedding photographer. Ang mga amoy na ito ay naging kasing pamilyar na ng kanyang sariling pabango. Kilala siya sa industriya. Ang bawat kuha niya ay tila may kakayahang i-freeze ang pinakadalisay na sandali ng pag-ibig. Ang pangakong habang buhay na binibigkas sa gitna ng bulaklak at seremonya. Subalit habang patuloy siyang lumilikha ng mga happy endings para sa iba, ang sarili niyang kwento ng pag-ibig kay Iris ay unti-unting nawawalan ng kulay. Naging isang itim at puting litrato na nakalimutang kulayan. Kael, kailangan ko ang final output para sa Laguna wedding mamayang gabi. Bago sana mag-midnight, please. Isang nagmamadaling mensahe mula sa kanyang assistant ang nagpatawag sa screen ng kanyang phone. Napabuntong hininga si Kael. Pinisilang sentido. 7:00 na ng gabi. Ang pinakamahalagang gabi para kay Iris. Ang kanyang kauna-unahang solo art exhibit. Ilang buwan itong pinaghandaan ni Iris. Isang preschool teacher na ang sining ang tanging pahinga mula sa ingay ng mundo. At siya, huli na naman. Nakatayo pa rin siya sa kanyang studio. Napapalibutan ng libo-libong pixel na naghihintay ng huling paghipo. Kael, ayos ka lang? Parang namumutla ka. Puna ng kanyang assistant, si Sarah, habang nag-e-edit ng batch ng engagement photos. Ayos lang Sarah. Kailangan ko lang matapos to. Pero hindi siya ayos. Ang bawat click ng mouse, ang bawat pagpipino ng kulay, ay tila isang pako na tumutusok sa kanyang konsensya. Naalala niya ang mga ngiti ni Iris, ang kislap sa mga mata nito tuwing ipinapakita ang bawat bagong obra. Para sa iyo, Kael, sasabihin ni Iris. Ikaw ang inspirasyon ko. At siya, ngingiti lang, yayakap at hahalik. Subalit ang utak ay nasa listahan na ng mga pending na trabaho. Hindi ito ang unang beses. Naging cycle na ng kanilang relasyon. Ang pagmamahal ni Iris ay parang isang maaliwalas na umaga, habang ang trabaho ni Kael ay isang bagyong tila laging nakabuntot sa kanya. Hindi siya masamang tao. Sadyang bulag lang siya sa katotohanan na ang pagmamahal, tulad ng sining, ay nangangailangan ng oras, atensyon, at presensya. Nang makarating siya sa gallery, 8:00 na. Dumalo ang ilan sa kanyang mga kliyente, ang ilan sa kanyang mga kaibigan, at ang kanyang pamilya. Nakita niya si Iris sa gitna ng silid. Ang ngiti sa mga labi. Ngunit may anino sa mga mata nito na hindi niya lubos maintindihan. Naka-cocktail dress ito na gawa ng isang local designer. Ang buhok ay nakatirintas ng simple at ang kislap ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagnanasa sa sining na kanyang nilikha. Lumapit siya, sumisingit sa gitna ng maliliit na grupo ng mga bisita. Iris, sorry nalita ko, sabi niya sabay halik sa pisngi nito. Ang yakap niya ay isang mabilis na pag-alsa ng braso. Hindi ang mainit na yakap na gusto niyang ibigay. Ngumiti si Iris, isang pilit na ngiti. Nandito ka. Ang tono nito ay flat, halos walang buhay. Of course, paano ko naman papalampasin ang pinakamahalagang gabi ng buhay mo? Dun sa una natin pinag-usapan, sabi mo, 7:00 pa lang nandito ka na. May emergency client kasi Iris. Alam mo naman, hindi ko pwedeng iwan sa ere. Mahalaga ang karir ko para sa future natin. Nagbago ang ekspresyon ni Iris. Ang dati niyang matamis na ngiti ay napalitan ng isang mapait na linya. Ang karir mo, Kael,
unti-unting kumakain sa future natin. Alam mo bang kanina pa ako nandito? Naghihintay. Lahat ng kaibigan ko, lahat ng pamilya ko nandito. Ikaw lang ang wala. Pero nandito na ako, hindi ba? Medyo iritado na rin si Kael. Pagod siya at gutom. Oo, nandito ka. Ang physical body mo, Kael. Pero nasan yung puso mo? Nasaan ang utak mo? Sa bawat ngiti mo, alam kong iniisip mo ang susunod mong shoot. Sa bawat yakap mo, alam kong minamadali mo nang makauwi para makapag-edit. Kael, pagod na ako. Ang mga mata ni Iris ay nag-umpisa ng mamasa-masa. Sinusubukan niyang pigilan ang pagluha. Nakaramdam ng kirot si Kael, pero binaliwala niya ito. Iris, nagtatrabaho lang ako para sa atin. Ito ang passion ko. Ikaw ang passion ko, pero hindi tayo mabubuhay sa passion lang. Hindi ba pwedeng maging passion ko rin ang passion mo? Hindi ba pwedeng maging bahagi ka ng mundo ko? Gaya ng pagiging bahagi ko sa'yo? Alam mo, Kael, minsan iniisip ko, ang trabaho ko ay magturo ng sining sa mga bata. Pero hindi ko maturo sa'yo ang sining ng pagmamahal. Naging display na lang ako sa buhay mo. Nagtaasan ang kanilang mga boses. Nakakuha ng atensyon mula sa ilang bisita. Agad na hinila ni Iris si Kael palabas ng gallery, papunta sa maingay at maulan na kalye. Bumuhos ang malakas na ulan. Parang tinutulungan ng mga luha ni Iris na bumaba nang hindi napapansin. Iris, relax ka lang. Pag-usapan natin to sa bahay, sabi ni Kael. Sinusubukang hawakan ang braso nito. Anong pag-uusapan, Kael? Ilang beses na natin pinag-usapan to, di ba? Ilang beses mo lang sinabing magbabago ka. Pero walang nangyari. Tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo ako. Hindi makatingin si Kael sa mga mata ni Iris. Ang sakit na nararamdaman niya ay sumasalamin sa kanyang pagkabigo. Kael, nandito ka nga. Pero nasan yung puso mo? Ang huling mga salitang yun, tumagos sa buto ni Kael. Isang matalim na sakit. Nakita ni Iris ang isang taxi na huminto sa tapat nila. Binuksan niya ang pinto at sumakay. Iris, sandali! Mag-usap tayo! Sigaw ni Kael, tumakbo sa bintana ng taxi. Pero hindi siya pinakinggan. Ang taxi ay umandar. Naiwan si Kael sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa, hindi lang ng tubig, kundi ng pagsisisi. Bigla siyang natigilan nang mapansin ang isang matandang street sweeper na nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Nakatingin sa kanya. Ang matanda ay parating nandun sa labas ng kanilang apartment. Nagwawali sa mga tuyong dahon. Ngayon, sa gitna ng ulan, nandun pa rin siya. May hawak na walis tambo. Nilapitan ni Kael ang matanda. Manong, kanina pa kayo dyan? Tanong niya, medyo kinakabahan. Ngumiti ang matanda, isang malungkot na ngiti. Ang mga dahon, binata, kapag nahulog na, hindi na maibabalik sa sanga. Ingatan mo ang huling berdeng dahon sa buhay mo. Naguluhan si Kael. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Habang sinusubukan niyang iproseso ang mga salitang yon, narinig niya ang isang malakas na busina. Kasunod nun ay isang nakabibinging banggaan. Sa di kalayuan, sa kanto, isang truck ang bumangga sa isang taxi. Agad siyang tumakbo. Ang puso niya ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Iris! Iris! Ang taxi ay halos nawasak. Ang buong mundo ni Kael ay gumuho sa isang higlap. Nakita niya ang driver, walang malay. At si Iris, nawala. Walang Iris. Ang kanyang huling berdeng dahon ay tuluyan ng nalaglag. Ang kanyang huling pagkakataon ay lumipas na. Nagising si Kael na basang-basa ng luha. Ang huling naaalala niya ay ang malamig na simoy ng hangin sa ospital. Ang mga mukha ng mga pulis. Ang walang katapusang pagbabanggit ng namatay sa insidente.
Ang kanyang dibdib ay masakit, parang pinipiga. Akala niya katapusan na ng mundo. Ang lahat ay puro dilim. Pero pagdilat niya, may kakaiba. Ang ilaw sa kwarto nila ay malambing. Hindi ang matinding ilaw ng emergency room. Ang amoy ng kape at bagong lutong hotdog ay pumuno sa hangin. Narinig niya ang pamilyar na boses na humuhuni ng isang lumang kanta. Panaginip lang bang lahat? Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang bumangon. Lumabas siya ng kwarto. Ang bawat hakbang ay may kasamang pag-alinlangan. At doon niya nakita. Nandun si Iris. Buhay, nakatalikod sa kanya. Nagluluto ng almusal sa kusina. Suot ang paborito niyang apron na may design ng mga sunflowers. Ang buhok nito ay nakatali sa isang simpleng bun at ang huni nito ay napakalinaw. Iris, bulong ni Kael, halos hindi makapaniwala. Lumingon si Iris at ngumiti. Gising ka na pala, sleepyhead. Ang tagal mo namang gumising. Anong gusto mo? Kape o gatas? Ang ngiti nito ay totoo. Walang bakas ng hinanakit. Lumapit si Kael, hinawakan ang braso nito. Ang init ng balat nito. Ang malambot na texture ng kanyang damit. Totoo to. Hindi siya isang multo. Iris, paano nangyari? Tanong ni Kael, nanginginig ang boses. Paanong nangyari? Gabi na, Kael. Mag-aalas 7 na, ano ka ba? May exhibit ako mamaya, di ba? Kailangan natin kumain para may lakas ka sa pag-support mo sa akin. Tumatawang sabi ni Iris. Nagulantang si Kael. Alas 7? Pero kahapon yun, di ba? Ang exhibit mo, kagabi yun. Ngumiti lang si Iris. Ano ka ba? Pinapainit mo na naman ang ulo ko kahapon. Kaya siguro tuliro ka ngayon. Pero okay lang. May pagkain na, maupo ka na. Lumabas si Kael sa balkonahe. Ang isip ay naguguluhan. Alas 7 ng gabi. Ang araw na yon, ang eksaktong araw kung kailan nangyari ang lahat. Ang alitan, ang aksidente. At doon niya nakita, sa labas ng bintana, nagwawalis ang matandang street sweeper. Nakatingin to sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan itong itinuro ang orasan sa gilid ng kanilang gusali. Alas 7. Nandun na naman ang matanda. Ang parehong araw, binigyan siya ng tadhana ng isa pang pagkakataon. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Ang mga dahon, kapag nahulog na, hindi na maibabalik sa sanga. Ingatan mo ang huling berdeng dahon sa buhay mo. Ang huling berdeng dahon. Iris. Ang sakit ay bumalik kasama ang takot. Kailangan niyang ingatan si Iris. Kailangan niyang baguhin ang lahat. Bumalik siya sa kusina. Tahimik na umupo sa mesa. Tinitigan niya si Iris na naglalagay ng almusal sa plato niya. Ang kaniyang Iris. Ang kaniyang buhay. Iris, tawag niya. Pwede ba tayo mag-usap pagkatapos natin kumain? Tumingin si Iris sa kanya. Medyo nagtataka. Sige, may problema ba? Wala. Gusto ko lang mag-usap tayo na maayos. May gusto ko sabihin sa'yo. Pagkatapos nilang kumain, formal na umupo si Kael sa harap ni Iris. Iris, alam kong palagi akong busy. Alam kong palagi kong inuuna ang trabaho. At alam kong nasasaktan kita pero gustong gusto kong baguhin yun. Napataas ang kilay ni Iris. Oh, seryoso ka ba dyan, Kael? Ilang beses ko na yung narinig eh. Seryoso ako, Iris, promise. Ngayon, bukas, at sa mga susunod pang araw, hindi ko lang kayang baguhin ang lahat sa isang iglap. Pero magsisimula ako ngayon. Mag-absent ako sa trabaho ngayon. Hindi ako papasok. Gulat si Iris. Ano? Hindi ka papasok? Pero may client meeting ka, di ba? Yung Laguna Wedding? Wala akong pakialam sa Laguna Wedding. Mas importante ka. Dinukot niya ang kanyang cellphone.
pinatay ito. Hindi ko din sasagutin ang kahit anong tawag. Ngayon, para sa'yo ang buong araw ko. Nakatingin lang si Iris sa kanya. Hindi makapaniwala. Kael, anong nakain mo? Okay ka lang ba? Okay lang ako, Iris. Okay na okay ako. Ang gusto ko lang maging masaya tayo ngayon. Tayo lang. Walang trabaho. Walang distractions. Dahil alam ni Kael na ito na ang huli. Ang huling pagkakataon na makakasama niya si Iris ng buo. Sa loob ng 24 na oras, binago ni Kael ang lahat. Hindi siya pumasok. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Sa halip na magmadali, nag-agahan sila ng matagal. Nagkwentuhan, nagtawanan. Naalala mo pa ba nung una tayo nagkita? Tanong ni Kael. Hawak ang kamay ni Iris sa ilalim ng mesa. Ngumiti si Iris. Siyempre, sa tabing dagat. Nakasalubong mo ako nung nagpipinta ka ng sunset. Akala ko tulisan ka nun eh. Kasi naka-hoodie ka. Tapos, bigla ka nalang sumulpot ba? Tapos tinanong mo ako kung bakit ako nakatingin. Sabi ko, ang ganda ng sunset. Pero mas maganda ang mga mata mo. Cheesy. Kaya nga natawa ko sa iyo eh. At doon tayo nagka-chat, nagka-date, di ba? Hanggang sa nagkaibigan. Kaya nga, doon tayo pupunta ngayon. Sabi ni Kael. Nagulat si Iris. Sa tabing dagat? Pero malayo yun, Kael. May exhibit ako mamaya. Hindi bali na. Mamaya pa naman yun. Ngayon gusto ko lang balikan ang simula natin. Ang lugar kung saan ako unang nahulog sa'yo. At doon sila nagpunta. Sa tabing dagat kung saan sila unang nagkakilala. Naglakad sila sa buhangin. Pinagmasdan ang paghampas ng alon. Kinausap ni Kael si Iris tungkol sa lahat ng kanyang pangarap. Hindi lang ang pangarap niya para sa kanyang sining, kundi ang pangarap niya para sa kanilang dalawa. Iris, gusto ko malaman mo na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi ang trabaho ko, hindi ang pera. Ikaw. Ang bawat sining mo, ang bawat ngiti mo, ang bawat tawa mo. Yan ang tanging bumubuhay sa akin. Lagi mo sanang tatandaan yan. Mahal na mahal kita, Iris. Niyakap ni Iris si Kael ng mahigpit. Kael, totoo ba yan? Totoo yan. Totoong totoo. Hinaplos ni Kael ang buhok ni Iris. Sa bawat haplos, sa bawat salita, tinitiyak niyang maramdaman nito ang lalim ng kanyang pagmamahal. Ito ang mga salitang hindi niya nasabi noon. Ang mga yakap na hindi niya naibigay. Ang oras na hindi niya naibuhos. Nagpiknik sila sa dalampasigan. Dala ni Kael ang mga paboritong pagkain ni Iris. Carbonara, manok na pinrito, at sariwang juice. Kinain nila yon habang pinagmamasdan ang nagbabagong kulay ng kalangitan. Pinakinggan niya ang bawat kwento nito tungkol sa kanyang mga estudyante sa preschool, sa kanyang mga bagong idea sa pagpipinta, sa kanyang mga pangarap na magkaroon ng sariling gallery. Hindi siya nagkomento tungkol sa trabaho. Hindi siya nagpaalam saglit para sagutin ang tawag. Si Iris lang. Buong atensyon niya ay nakatuon sa babaeng mahal niya. Habang nagkwekwento si Iris, palihim na kinuha ni Kael ang kanyang maliit na notebook at ballpen. Nagsimula siyang magsulat. Isang liham, hindi isang text message, kundi isang sulat na galing mismo sa kanyang puso. Mahal ko nga, Iris. Hindi sapat ang salita para ipahayag ang pagmamahal ko sa iyo. Ang bawat kulay sa mundo, ang bawat melody sa musika, ikaw ang nagbigay kahulugan. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan ko ang pinakamahalaga sa lahat. Nakalimutan ko ang dahilan
kung bakit ako nahulog sa'yo. Pero ngayon sa araw na 'to, naaalala ko ang lahat. Ang bawat pangarap mo, ang bawat ngiti mo, ang bawat pintig ng puso mo. Ikaw ang aking sining, ang aking obra maestra. Salamat, Iris. Salamat sa pagiging kulay ng mundo ko. Nagmamahal, Kael. Binalik niya ang notebook sa bulsa. Nagngingit-ngit ang puso sa sakit na dala ng kaalaman na ito na ang huli. Ngunit sa kabila nito, isang perpektong araw ito. Pagsapit ng hapon, bumalik sila sa apartment. Tinulungan ni Kael si Iris na maghanda para sa exhibit. Hindi siya nagreklamo sa traffic. Hindi niya sinabi na pagod na siya. Pinupuri niya ang bawat disenyo ni Iris, ang bawat brush stroke. Iris, napakaganda mo, sabi niya. Tinititigan niya ang kanyang nobya na handa na para sa gabi. Ngumiti si Iris, ang ngiting matagal nang hindi niya nakita. Isang ngiting puno ng pag-asa at pagmamahal. Salamat kay Ella. Ang saya-saya ko ngayon. Parang dati na naman tayo eh. Ngumiti si Kael. Ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Mas masaya pa tayo ngayon, Iris. Sumapit ang gabi. Ang oras ng aksidente. Alam ni Kael na hindi niya kayang pigilan ang tadhana. Ang babala ng matanda ay tumatak sa kanyang isip. Ang mga dahon kapag nahulog na, hindi na maibabalik sa sanga. Ngunit maaari niya itong baguhin. Hindi ang tadhana ni Iris, kundi ang paraan. Nandun si Kael sa exhibit. Nasa tabi ni Iris. Ipinagmamalaki ang bawat likha nito. Ang ngiti ni Iris ay totoo, masaya, walang bakas ng hinanakit. Pagkatapos ng exhibit, lumabas sila. Umuulan na naman. Ito ang parehong eksena, ngunit may malaking pagkakaiba. Si Kael ay naroroon, buong buo. Kael, may taxi na, sumakay na tayo, sabi ni Iris. Hawak ang braso nito. Hindi, Iris. Ako nang magdadrive, sabi ni Kael. Hawak ang kamay nito. Nagulat si Iris. Ha? Pero wala kang dalang sasakyan, di ba? May naiwan akong sasakyan sa parking lot sa kabilang kalsada. Tara, gusto ko ako maghahatid sa'yo. Hinila ni Kael si Iris sa kabilang kalsada kung saan naiwan niya ang kanyang sasakyan. Isang lumang pickup truck na paminsan-minsan niyang ginagamit. Habang naglalakad, muling nakita niya ang matandang street sweeper. Nakangiti sa kanya. Isang ngiti na tila may pag-unawa. Nang makasakay sila sa sasakyan, nagsimulang umandar si Kael. Alam niya ang ruta, ang bawat kanto, ang bawat daan. Pero alam din niya ang crucial na kanto. Ang saya ng araw na to, Kael, sabi ni Iris. Hawak ang kamay niya. Salamat ah. Walang anuman, mahal ko, sagot ni Kael. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. At sa oras ng kanyang sasakyan, papalapit na ang 8:00. Papalapit na ang oras ng kanyang huling sandali. Kael, bakit parang tahimik ka? Tanong ni Iris. Wala lang, Iris. Naisip ko lang, ang ganda mo. Ang ilaw ng trapiko ay berde. Lumiko si Kael. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakita niya ang isang truck sa di kalayuan. Papalapit ng mabilis. Ito na. Sa huling sandali, tumingin siya kay Iris. Ang kanyang mga mata ay may luha. Ngunit may ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti ng pagtanggap, ng pagmamahal. Iris, salamat. Salamat sa pagiging kulay ng mundo ko. Nagulat si Iris sa mga sinabi ni Kael. Kael, anong sinasabi mo? Naramdaman niya ang pagkilos ng manibela sa kanyang mga kamay.
Isang mabilis na kabig sa manibela. Sa isang iglap, inilipat niya ang direksyon ng sasakyan. Iniharap ang kanyang panig sa papalapit na truck. Isang malakas na pagsabog ng bubog. Ang tunog ng metal na bumaluktot. Ang lahat ay naging usok at dilim. At sa pagkakataong ito, hindi si Iris ang nawala. Si Kael ang naging panangga. Siya ang sumalo sa buong impact ng banggaan para mabuhay ang babaeng pinakamamahal niya. Sa sumunod na araw, bumangon si Iris na puno ng pagkalito, sakit at pagtanggi. Nakita niya ang sarili sa isang ospital. Ang mga doktor ay nagpapaliwanag. Ang mga pulis ay nagtatanong. Isang truck, isang banggaan, isang bayani. Ang boyfriend niyo po, si Mr. Kyle Sanchez ang nagligtas sa inyo. Tiniyak niyang masalo niya ang buong impact para mailigtas kayo. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit niya ginawa yun? Habang nakaupo siya sa waiting area, nakita niya ang kanyang bag. Sa loob nito, nakita niya ang isang maliit na notebook. Ang notebook ni Kael. Hindi niya alam na dala niya ito. Binuklat niya ang pahina at doon niya nakita ang sulat. Mahal ko, Iris. Hindi sapat ang salita para ipahayag ang pagmamahal ko sa iyo. Ang bawat kulay sa mundo, ang bawat melody sa musika, ikaw ang nagbigay kahulugan. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan ko ang pinakamahalaga sa lahat. Nakalimutan ko ang dahilan kung bakit ako nahulog sa iyo. Pero ngayon, sa araw na to, naalala ko ang lahat. Ang bawat pangarap mo, ang bawat ngiti mo, ang bawat pintig ng puso mo. Ikaw ang aking sining. Ang aking obra maestra. Salamat, Iris. Salamat sa pagiging kulay ng mundo ko. Nagmamahal, Kael. Ang mga luha ni Iris ay umagos. Hindi dahil sa sakit ng pagkawala, kundi dahil sa lalim ng pagmamahal na kanyang naramdaman. Namatay si Kael para mabigyan ng bukas si Iris. Isang sakripisyong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng iniwan nitong alaala. Sa mga sumunod na taon, ipinagpatuloy ni Iris ang kanyang sining. Ang kanyang art exhibit ay naging isang pambansang usapan, isang testamento sa pagmamahal na nakapagpabago sa isang buhay. Sa bawat stroke ng kanyang brush, sa bawat kulay na kanyang pinili, nandun si Kael. Nandun ang alaala ng kanyang ngiti, ng kanyang tinig, ng kanyang sakripisyo. Minsan, naglalakad si Iris pauwi. Nakita niya ang isang matandang street sweeper na nagwawalis sa mga tuyong dahon. Ngumiti ang matanda, isang mapayapang ngiti, at sa wakas, naintindihan ni Iris. Hindi na ibabalik ang mga nahulog na dahon. Ngunit ang pag-ibig, tulad ng isang ugat, ay nananatili. Nagbibigay buhay sa mga bagong dahon, sa mga bagong umaga. At ang huling berdeng dahon na inalagaan ni Kael ay patuloy na namumulaklak. Kulay ang mundo ng pag-asa at pag-ibig. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa trahedya, kundi sa isang walang hanggang alaala ng pinakadalisay na pag-ibig. Namatay si Kael para mabigyan ng bukas si Iris. Isang sakripisyong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng iniwan nitong alaala. Kayo mga ka-tales, ano ang gagawin nyo kung may isang araw na lang kayong natitira kasama ang taong mahal nyo? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Salamat sa pakikinig sa aming kwento rito sa Ever After Tales. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapaantig sa inyong mga puso hanggang sa muling pagbuklat ng ating mga pahina.